Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyo, Papa Dudut. Solid listener po ako ng Papa Dudut Stories. Kahit na nasa trabaho pa ako, kahit na bawal, ay patuloy pa rin po akong nakikinig sa inyo gamit ang headset ko. Siya nga pala, ako si Jessa, 37 years old na sa ngayon, taga Tondo, Manila at isang lesbian. Samantala, naisipan ko pong sumulat sa inyo para i-share ang naranasan ko na pag-ibig. Sisimulan ko po ang kwento ko noong nakapagtrabaho ako sa isang bar noong 2016. Waitress ako noon sa isang beer house kung saan, Papa Dudut, ay maraming GRO sa paligid na nagbibigay ng aliw sa mga kliyente. At isa sa pumukaw ng atensyon ko ay si Kyla. Masasabi kong si Kyla ang pinakamaganda sa lahat ng GRO sa bar na yon at hindi ko maiwasang humanga sa kanya sa kabilang banda. Dahil sa paghanga ay nilapitan ko siya at kinausap at doon na nagsimula ang makulay naming pagkakaibigan na nagbigay daan para mas lumalim pa ang pagtingin ko sa kanya. Samantala, isang gabi sa bar, as usual, ay maraming mga parokyano ang naroroon para maghanap ng panandaliang aliw. Siyempre, tulad ng dati, ay matinding pagod sa trabaho ang kahaharapin namin. Pero hindi ko yon inalintana dahil nakatitig lamang ako noon kay Kyla habang natatanaw kong inaaliw niya ang isang kliyente. Ang tindi ng grupo na yon hindi lang sila matinik sa mga babae, matinik din sila pagdating sa inuman. Ang daming bote ng beer ang sinerve natin sa kanila. Pagtawag ng atensyon ni Greta sa akin, isa sa mga kasama kong waiter na lesbian din. Pero alert tayo, Jessa, baka may manggulo sa kanila dahil sa sobrang kalasingan, sabi ni Greta. Uy, akala ko may kinakausap ako. Yun pala, may tinitingnan ka sa malayo. Uy, wika niya sa akin na may kasama pang tapik. Dahil wala sa kanya ang atensyon ko. Oh, sabi ko noon habang napabaling ako sa kanya. Sino ba yung tinitingnan mo dyan Si Kyla na naman ba? Usisa niya sa akin. Tumango lamang ako sa kanya bilang sagot. Mukhang enjoy na enjoy siya doon sa ka-table niyang pulis. Ang ganda niya? No, alam ko malaki din ang paghanga ni Greta kay Kyla. Well, iba talaga ang hatak ni Kyla sa mga lesbianang tulad natin, sabi ni Greta. Oo nga, ang ganda niya, pagsang-ayon ko. Habang hindi ko inaalis ang tingin, ang paborito kong GRO sa lahat ng mga GRO dito, si Kyla, yung masasabi kong pinakamaganda sa lahat. Maputi, tama lang ang tangkad, matangos ang ilong, maganda ang pilik mata, at saka ang sexy. Grabe tol, kung hindi ko lang karelasyon si Amika, siya ang pupuntiryahin ko, sabi ng tomboy na may kilalang reputasyon na pagiging babaero. Kasama na yung mga lalaking waiter ay humahanga sa kanya. Sabi ko na lamang sa aking kaibigan at katrabaho. Pero Jessa, napapansin ko, sobrang close ninyong dalawa. Nililigawan mo ba si Kyla? Patuloy sa pag-uusisa ni Greta. Naku hindi, pagtatanggi ko. Pero alam ko na deep inside, nanghihinayang talaga ako na hindi ko nililigawan si Kyla. Pero may gusto ka sa kanya? Usisa pa ni Greta sa akin. Oo Greta, may gusto nga ako sa kanya. Pero hindi ko masabi-sabi sa kanya. Nahihiya kasi ako. At saka hindi ko alam
Kung papatol siya sa isang tomboy na tulad natin, paliwanag ko naman. Alam mo, nasasayangan talaga ako kay Kyla. Sayang ang kagandahan niya. Bumagsak lang sila sa isang bar na tulad nito para lang magbenta ng aliw kung kani-kanino. Nang hihinayang at tila naawang wika ng kasamahan ko tungkol kay Kyla. Ikaw, Jessa, bakit hindi mo subukang ipagtapat kay Kyla yung totoong nararamdaman mo? Ano ngayon kung hindi ka niya sagutin? Ang mahalaga, nalaman niyang gusto mo siya at nasabi mo sa kanya yung dapat mong sabihin. Wala kang panghihinayang sa huli. Payo pa niya sa akin. Sige, susubukan ko. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya. Habang napapalunok dahil tila nakuha namin ang atensyon ni Kyla at naglakad ito palapit sa amin. Hi Jessa. Greta, sweet na pagbati niya sa dalawang tomboy niyang tagahanga. O ano Kyla, kumusta naman yung kliyente mong pulis? Kusisa ni Greta sa kanya. Agad namang nagkwento si Kyla. Ayon galante naman, pero grabe ang hawak niya. Kung saan saan naglalakbay, yung mga kamay niya. Aba, muntik na akong hawakan. Sa alam nyo na, napahagikhik niyang wika habang tinuturo ang kanyang private part. Pagkatapos ay muli siyang nagpatuloy. Umiwas na lang ako nang hindi nagpapahalata. Tapos, alam nyo ba, ang ahon ng hininga niya, dagdag na pintas pa niya sa kanyang kliyente. Kasi amoy alak na sila. Talagang mababaw ang hininga nila. Ang sabi ko naman. Maya-maya, iniwan muna kami ni Greta dahil sa sinesenyasan siya ng amo namin. Kaya kaming dalawa lamang ni Kyla ang natira. Nagkaroon tuloy kami ng pagkakataong makapag-usap na dalawa. Kumusta ka naman Kyla? Pasensya ka na kung hindi kita nabati kanina. Panimula ko sa usapan. Naiintindihan ko naman. Busy kasi kayo kanina sa paglilinis ng bar. Heto, okay naman ako. Mukhang swerte ako ngayong gabi. Tingnan mo, marami akong pera ngayon. Ang gagal ng mga kliyente ko ngayon. Sana palaging ganito. Oo nga pala. Dahil swerte ako ngayon. Heto, ang sabi ni Kyla. Pagkatapos ay may pinakita siya sa akin na pera. Tip, i-share ko sa'yo yung swerte ko ngayong gabi. Natuwa naman ako. Pero magalang akong tumanggi sa kanya. Alam mo Kyla, salamat na lang. Pero sa'yo na yan. Pero nag-insist si Kyla. Ano ka ba? Tanggapin mo na to, tol. Best friends naman tayo, di ba? Sige na. Nag-blush naman ako pagkaraang makita ang kanyang sweet at nakakaligaw na ngiti. Kaya mo naman palang mamula eh. At saka nakatanggap na rin naman ako ng tip. Sige na. Itago mo na lang yan. Ang sabi ko pa sa kanya. Sige, magtatampo ako sa'yo. Biro niya noon sa akin. Napahagikhik naman ako sa kanyang reaksyon. Oy, huwag kang magtampo sa akin. Sige na nga, mapilit ka eh. Salamat ha. Wala yun. Share ko lang ang blessings ko. Kinikilig naman ako sa sinabi niyang yon ni Kyla, Papa Dudut. Nga pala Kyla, pag uwi mo mamaya, gusto mong sabay na tayong dalawa? Dating gawi, ihatid kita ulit sa inyo. Pagbobolontaryo ko. Agad namang pumayag si Kyla. Sure, wala rin naman akong kasama eh. At saka, nakakatakot na umuwing mag-isa. Alam mo na, nasa looban yung bahay namin. Maraming sira ulo. Ako ulit, ang magiging guardian angel mo. Ang wika ko naman sa kanya. Ang sweet mo talaga sa akin, Jessa. Kaya sobrang thankful ako. At naging magkatrabaho tayo. Sweet na response naman niya sa akin, Papa Dudut. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin kay Kyla
na mahal ko siya. Dahil nga aaminin kong isa akong torpe. Pero sa kabila noon ay nagpatuloy naman ang friendship namin. Samantala, August 2016 ay nag-leave ako sa trabaho at umuwi ng probinsya. Doon ko nalaman na buntis ang aking kapatid. Pero hindi lang ako makabalik noon sa trabaho. Dahil kasalukuyang marami pa akong inaasikasong trabaho sa probinsya. Pero pagpasok ng November 22, 2016, sa tulong ng mga kaibigan kong sina Greta at Dindo, ay nagkaroon kami ng kilig moments ni Kyla, Papa Dudut. Kyla, nasabi na pala namin kay Jessa yung pinagtapat mo sa amin nung isang buwan. Wika ni Dindo kay Kyla. Kitang-kita ko naman ang pag-blush niya. Ha? Sinabi nyo? Nahihiya naman? Niyang wika. Nagpatuloy naman si Greta. Naku, Kyla, huwag ka nang mahiya. Gusto ka rin naman ni Jessa. Ano Jessa? Kyla, harapan ninyong aminin na gusto ninyo ang isa't isa. Tila pambubuyo pa ni Dindo sa amin. Sige, aaminin ko na Jessa. Totoo yung sinasabi nila na may gusto nga ako sa'yo. Unang pag-amin ni Kyla sa akin. Ikaw naman, Jessa? Tila nasa sabik na wika ni Greta sa akin. Sige, aamin na rin ako Kyla. May gusto rin ako sa'yo. Diretso pero sincero ang pagtatapat ko sa kanya. Kinilig naman ang dalawang kaibigan namin. Talaga? Kailan pa? Usisa ni Kyla sa akin. Matagal na. Simula pa nung magkakilala tayo dito. Ikaw ba? Ako naman ang nag-usisa. Matagal na rin akong na-develop sa'yo. Love at first sight naman pala, ano? Jessa, bakit? Di na kayo maging official in a relationship. Tila nasasabik na wika pa ni Dindo. Sumiga naman si Greta. Oo nga, gawin nyo ng official. Yang pag-iibigan ninyong dalawa. Bumaling sa akin si Kyla. Ano Jessa? Ikaw ang bahala. Pinasa ko na lamang sa kanya ang desisyon. Sige, simula ngayon. We're officially lovers na tayo. Pahayag pa ni Kyla. Kinilig naman si Greta at Dindo habang ako ay parang lumulutang noon sa alapaap dahil sa sobrang kasiyahan. Napahalik din ako ng di oras sa aking bagong girlfriend, Papa Dudut. Tinago namin ang relasyon namin sa trabaho dahil ayaw naming makita yon ng mga customers ng bar. Pero kapag nasa labas ng trabaho ay hindi kami patago. Sa katunayan ay pinagtapat namin sa kanya-kanya naming pamilya ang relasyon namin. At parehong sumang-ayon naman ang dalawang panig. Oo, tanggap ang relasyon namin. Lalo na ng pamilya ni Kyla. Dahil madalas nila akong hingan ng tulong noon. Lalo na sa pera, Papa Dudut. 3 taon ang lumipas. Pero walang naging problema ang relasyon namin. Pero ang inakala kong forever na kasiyahan ay napalitan ng frustration. Dahil isang gabi, bigla na lamang nagkasakit si Kyla. Madalas siyang mamutla, mahilo at dumuwal. Kyla, mahal ko, ano bang nangyayari sa'yo? May nakain ka bang hindi maganda? Nag-aalalang tanong ko noon sa kanya. Pero imbes na sagutin ang aking tanong ay umiyak lamang ang girlfriend ko. O bakit ka umiiyak? Sandali, may problema ka ba ha? May dapat ba akong malaman? Usisa ko naman sa kanya. Sorry Jessa, buntis ako. Pagtatapat niya sa akin. Buntis? Pero paano nangyari yun Kyla? Pinagtaksilan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi ko maiwasang magselos ng todo. Lalo na kung iisipin kong may relasyon pa siya bukod sa akin. Hindi ko kagustuhan to.
Aksidente lang ang lahat, ang giit niya. Sige, sabihin mo, paano siya naging aksidente? May pag-uusig na tono ng aking boses. Alam mo naman ang trabaho ko, di ba? Kailangan kong magbigay ng aliw kahit na hindi ko gusto kasi yon ang trabaho ko. Ang pagkakamali ko lang, hinayaan ko siyang gamitin ako ng walang proteksyon. Pero Jessa, hindi talaga kita pinagtaksilan. Nabuntis ako dahil sa trabaho ko. Yun naman ang paliwanag niya sa akin. Samantala, kung totoo namang aksidente lang ang lahat, handa ko namang tanggapin yon. Kilala mo ba yung lalaking nakabuntis sa'yo? O sino siya? Oo, kilala ko siya. Customer ko siya doon sa Laguna. Ang totoo niyan, nakaka-text ko siya. Tapos, kapag kailangan ko ng pera, nagkikita kaming dalawa pagtatapat niya sa akin. Kung ganon, maraming beses na kayong nagkita? Seryosong tanong ko. Kung madalas kasi silang nagkikita, malamang ay hindi aksidente ang lahat. Oo, pero wala talaga kaming relasyon. Maniwala ka sa akin, Jessa, insist ni Kyla sa akin. Kinakalantari ko lang yung lalaki, dagdag pa niya. Bakit pa kailangan mong gumamit ng lalaki para kwartahan? Kulang pa ba yung perang inaabot ko sa'yo? Ginawa ko naman ang lahat. Hindi ba? Komprontasyon ko. Kaso, kulang pa rin. Hindi talaga sapat yung binibigay mo sa akin. Kaya, kailangan kong sumidiline ulit. Kahit nalabag sa kalooban ko, katwiran ng girlfriend ko. Bakit? Magkano bang kailangan mo ha? Tanong ko. Agad naman niyang sinagot ang aking tanong. Malaki ang kailangan kong pera, Jessa. Sa sarili ko pa lang, kulang na. Yang perang kinikita ko sa pag-GRO. Tapos, nagpapadala pa ako ng pera sa mga kamag-anak ko. Sige, sabihin na nating kulang at kailangan mong sumideline. Pero, bakit hindi ka nag-iisip? Bakit hindi ka gumamit ng proteksyon? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Nabuntis ka niya. Tila paninisi ko sa kanya noong time na yon. Kasi hindi ko na talaga makontrol noon ang aking emosyon. Hindi ko na namalayan kasi mainit na noon si Webbs. At saka lango kami sa alak noong gabing yon. Kaya hindi namin alam ang mga ginagawa namin. Paliwanag naman niya sa akin. Sigurado kong tatakbuhan ka ng lalaking nakabuntis sa'yo. Pag-aalala ko sa kanya. Anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin, Jessa. Ano? Ipapalaglag ko ba ang bata? Agad naman akong tumutol sa sinabi niya. Huwag mong ipalaglag ang bata. Ituloy mo na yan. Ako na ang sasalo sa lahat ng responsibilidad sa anak mo. Sabay natin siyang palalakihin. Ako na ang kikilalanin niyang ama pag bobolontaryo ko. Total, mahal ko naman siya. At kahit na tomboy ako, ay handa naman akong akuin ang responsibilidad ng isang ama. Sigurado ka ba, Jessa? Kahit na hindi mo anak, tila nanunubok niyang tanong. Anak mo siya, Kyla. Dahil sa mahal na mahal kita, handa kong mahalin ang magiging anak mo. Kung tinanggap ko ang nakaraan mo, bakit hindi ang anak mo? Sabi ko naman sa kanya. Nakita ko naman at tila nabunutan ng tinik si Kyla sa sinabi ko sa kanya. Tandaan mo, Kyla, mahal na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para gumaan lang ang buhay ninyo ng anak mo. Paniniguro ko pa sa kanya, Papa Dudut. Sobrang mahal ko si Kyla at hindi ko siya kayang mawala. Kaya, tinanggap ko na lamang po ang nangyari kahit pinag-uusapan ako ng mga kapitbahay namin. Wala na akong pakialam sa kanila. Tinanggap din naman po ng pamilya ko ang anak ni Kyla dahil masama kong ipalaglag pa namin ang bata. At nakita nilang mahal na mahal ko si Kyla.
Sa kabilang banda, nagulat naman ang pamilya ni Kyla sa nangyari at hiyang-hiya po sila sa akin dahil sa ginawa ng anak nila, Papa Dudut. Hanggang sa nanganak na si Kyla noong April 2014, hindi na namin pinaalam sa ama ng bata na nabuntis si Kyla. Ginawa ko na lamang po ang lahat para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Lahat, pati sa binyag at birthday ay ako ang sumagot. Sa awa naman ng Diyos ay malusog at mataba naman ang anak ni Kyla na si Jepoy. Napamahal na rin sa akin ng sobra ang anak niya at tinuturing ko ito na parang sarili kong anak. Mahal na mahal ko po sila, Papa Dudut. At feeling ko ay isa na akong tunay na lalaki. Akala ko ay magiging isang masayang pamilya na kami ni Kyla pagdating ng kanyang munting anghel. Pero nagkamali ako dahil wala kaming kaalam-alam na isa pang pagsubok ang darating sa amin. Nagkasakit noon ang anak ni Kyla na si Jepoy at na-confine sa ospital. Noong mga panahong yon ay gipit na gipit kami sa pera. Lakasan mo ang loob mo at saka magdasal lang tayo sa Panginoon. Hindi pababayaan ng Diyos si Jepoy, wika ko kay Kyla habang pinapalakas ko ang kanyang loob. Wala tayong perang pambayad dito sa ospital. Wala tayong perang pambili ng gamot. Sinubukan ko ng humingi ng tulong sa pamilya at mga kamag-anak ko. Pero wala na silang may tutulong sa atin. Gustuhin man nilang tumulong pero wala rin silang pera. Ikaw naman, baon na baon ka na sa utang. Wala nang magpapautang sa atin, Jessa. Anong gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Makakaisip din tayo ng paraan. Hihingi ako ng tulong sa mga kaklase ko noong high school. Kakausapin ko din ang mga magulang ko. Baka meron silang kakilala na pwedeng magpautang sa atin. Kyla, lakasan mo lang ang loob mo, okay? Kaya natin to. Gagaling si Jepoy. Naniniwala ko na hindi siya pababayaan ng Diyos. Sabi ko sa kanya. Para naman hindi na masyadong mag-alala ang live-in partner ko. Pagkatapos noon ay sinubukan ko na siyang aluin. Hihingan ko kaya ng tulong si Wally? Biglang sabi niya sa akin. Si Wally, yung ama ni Jepoy? Sa palagay mo, tutulungan tayo noon. Hindi ba? Hindi mo naman sinabi sa kanya na nagkaroon kayo ng anak? Tanong ko sa kanya. Pero sa totoo lang ay tutol ako sa gusto niyang mangyari. Ewan ko. Pero parang may espesyal kasi siyang nararamdaman sa lalaking yon. At sobra akong nagsiselos kapag naiisip ko yon. Ipagtapat ko na sa kanya na may anak kami. Hirit pa ni Kyla sa akin. Jessa, buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Kaya handa kong lunukin ang aking muka. Dagdag niya. Hindi naman sa pinagbabawalan kita, pero Kyla, baka masaktan ka lang sa gagawin mo. Lalo na kung hindi ka niya kilalanin. Hindi niya akuin si Jepoy bilang anak niya pag-aalala ko. Pero mapilit si Kyla. Susubukan ko pa rin. Kahit na magmakaawa pa ako sa kanya. Gagawin ko basta para kay Jepoy. Ang sabi pa niya sa akin, Papa Dudut. Habang nasa ospital pa kami, ay pakiramdam ko ay naitsapwera ako. Dahil sila ang magkasama sa oras-oras na nakatingin lamang ako noon sa kanila. At aaminin kong nagseselos ako. Pero inisip ko na lamang na para kay Jepoy ang lahat. Samantala, gumaling din ang bata sa awa ng Diyos. At lahat ng gasto sa ospital at gamot ay tatay niya ang sumalo.
simula po noon ay parang nagbago na ang lahat. Alam ko na mahal din ako ni Kyla, pero pagkatapos siyang sulsulan ng nanay at mga kapatid niya ay bigla na lang nagbago at nag-iba ang kinakasama ko. Saan ka galing ha? Nakita ba kayo ni Wally? Diretso kong tanong kay Kyla. May nakapagsabi kasi sa akin na madalas magkita ang dalawang yon at bilang tomboy ay naroroon pa rin sa akin ang insecurity na baka piliin ni Kyla si Wally dahil lalaki ito. Nagtaka nga kami ni Wally pero pinag-usapan lang namin yung tungkol sa anak namin, pagtatapat niya sa akin. Pero bilang isang babae ay meron din akong intuition at ramdam na ramdam ko na hindi lang yon ang nangyari. Yun lang ba talaga ang pinag-usapan ninyo? Usisa ko pa sa kanya. Oo, bakit? Nagdududa ka sa akin? Hindi ka naniniwala? Bigla niyang depensa sa kanyang sarili. Hindi. Diretsahang diin ko sa kanya. Alam mo kung anong problema sa'yo? Masyado kang seloso. Sa puntong yon ay kinumpronta ko na si Kyla at inihayag ko sa kanya ang aking saloobin. Oo, tama ka. Nagsiselos nga ako pero hindi mo maiaalis sa akin na magselos. Lalo na't kinukonsente ka ng mga magulang mo, sabi ko. Nakita ko naman ang pagtataka sa kanyang muka. Ano ba yung mga sinasabi mo ha? Alam kong sinusulsulan ka ng kapatid at nanay mo na magkalapit kay Wally. Kasi siyang may pera. Sinusulsulan ka nila na makipagkita kay Wally ng patago. Nang sa ganon, mahuli mo ulit ang loob ng lalaking iyon at makapera. Ever since naman kasi ay ayaw sa akin ang pamilya ni Kyla. Dahil ayon nga sa nasagap kong balita mula sa mga marites na malapit sa kanila, wala raw mapapala sa akin si Kyla. Dahil bukod sa tomboy lamang ako, ay madalang pa akong mag-abot sa kanila. Gusto nilang ilakad si Kyla sa mas mayaman. At syempre, sa tunay na lalaki. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Kasi wala silang kinalaman dito. Pagtatanggol naman ni Kyla sa kanyang pamilya. Anong wala? Sino bang kasama mo kanina noong nakipagkita ka kay Wally? Ang mama mo, di ba? Ibang klase naman yung source mo, Jessa. Sarkastikong balik sa akin ng partner ko. Sa totoo lang, Kyla, nagtatampo na ako diyan sa pamilya mo. Alam ko naman na hindi sila boto sa akin. Pero pinapaplastic nila ako noong nagbibigay ako ng pera. Pero nung nawalan na ako ng pera at dumating si Wally na mas mapera, parang mga langaw na nagsilipatan. Sabi ko sa kanya, kung ganong pala ang tingin mo sa pamilya ko, mabuti pang magkalimutan na lang tayo. Banta ni Kyla sa akin. Yan lang naman ang gusto mo Gumagawa ka talaga ng paraan para mag-away tayong dalawa. Para may dahilan ka na para hiwalayan ako pag-akusa ko sa kanya. At ako pa ngayon ang binaliktad mo? Sige, Jessa, maghiwalay na tayo. Hindi ako natatakot. Hindi ka malaking kawalan sa akin, sabi ni Kyla. Sa puntong yon ay lumabas na ang totoong kulay ng partner ko. Ayan, lumabas na din ang totoo na pinagsamantalahan mo lang ako. Kung sa bagay, ano pa ang aasahan sa isang Magdalenang tulad mo? Ngunit hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang makatikim ako ng sampal mula kay Kyla. Oo, maaring prosti ako, pero huwag mong husgahan ang pagmamahal ko. Minahal kita ng totoo, Jessa. Tinanggap kita kahit na ano pang kasarian mo. Hindi kita minahal para lang sa pera. Alam yan ng Diyos. Wala kang karapatan
na hamakin ang pagkatao ko, Jessa. Kasi wala kang alam tungkol sa akin. Diin pa niya. Yun nga wala nga akong alam sa'yo. Kaya pinagsamantalahan mo naman ako, dugtong ko. Punong-puno na kasi ako noon, Papa Dudut. Alam mo, Jessa, kung maaga ko lang nalaman na ganyan pala ang ugali mo, matagal na siguro kitang hiniwalayan. Sige, maghiwalay na lang tayo. Ipapakita ko sa'yo na kaya kong mabuhay nang wala ka. Yun ang huli niyang sinabi sa akin. Bago siya tuluyang nagpasya na makipaghiwalay na sa akin, Papa Dudut. Sobrang sakit nang nararamdaman ko noong umalis sila. Dahil sobra ko po silang minahal. Kaya parang nawalan po ako ng gana sa buhay. Hindi na po ako pumapasok sa trabaho at palagi akong nasa barkada at nagiinom. Palagi ko po silang naiisip at naiiyak ako tuwing namimiss ko sila. Kaya nga, ang daming nagsasabi sa akin na ang tanga-tanga ko daw, Papa Dudut. Isang buwan po akong halos puro inom na lamang. Kaya hindi naglaon ay natanggal na po ako sa trabaho. Ngunit naisip ko na kailangan kong bumangon. Kaya sinubukan kong magsimula ulit. Dahil walang mangyayari sa buhay ko kung lagi lamang akong ganito, Papa Dudut. Naghanap po ulit ako ng trabaho para libangin ang sarili ko. At makalipas nga ang 3 buwan ay naka-move on din ako. Hanggang sa isang gabi ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Kyla. Bakit mo naman naisipan akong tawagan? Ha? Bakit may kailangan ka? Malungkot kong tanong sa kanya. Pero deep inside ay gustong gusto kong marinig muli ang kanyang boses. Noon, galit ka pa rin ba sa akin? Bakas din sa boses ni Kyla ang labis na kalungkutan. Bakit naman ako magagalit sa iyo? Yung nangyari sa atin dati, kinalimutan ko na yon. Sagot ko naman sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako? Maya-maya tanong ni Kyla sa akin. Pagkaraan ng halos 1 minutong dead air. Hindi naman ako nakasagot kaagad. Dahil pinag-iisipan ko pa noon kung ano ang aking sasabihin. Mahal ko siya. Pero may takot pa rin sa dibdib ko na baka iwanan lang din niya. Muli ako, Papa Dudut. Sorry, kasi iniwan kita noon. Hindi ko dapat ginawa yon sa'yo kasi mahal kita. Kaya nagsisisi na ako sa ginawa ko, Jessa. Bumalik ka na sa akin. Pwede ba? Halos magmakaawa si Kyla sa akin. Bakit? Iniwan ka na ba ni Wally? Mas pinili ba niya ang asawa niya kesa sa'yo? Seryosong tanong ko sa kanya noon. Wala na ba talagang pag-asa para sa ating dalawa, ha? Bato rin niya sa akin ng isa pang katanungan. Mahal pa rin kita, pag-amin ko naman sa kanya. Mahirap kang kalimutan. Marami tayong masasayang alaala. Pero natatakot na akong balikan ka. Kasi baka masaktan lang ulit ako na kapag wala na akong pera, iwanan mo ulit ako. Kyla, mahal kita. Pero hindi ako sigurado sa'yo kung mahal mo talaga ako. Sinabi ko sa kanya ang aking pangamba. Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan muli? Nakikiusap ako sa'yo. Pagkatiwalaan mo ulit ako, pakiusap niya sa akin. At saka, Jessa, si Jepoy hinahanap ka niya. Ikaw pa rin ang hinahanap niya bilang tatay niya. Hindi lang para sa akin, kaya ko to ginagawa. Kundi para na rin sa anak ko na sobrang napamahal na sa'yo. Dagdag pa niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng lungkot para sa bata. Dahil aaminin kong napamahal talaga sa akin ang anak niyang si Jepoy. Hayaan mo muna ako makapag-isip-isip, yun na lamang muna ang sinabi ko kay Kyla. Pagkatapos noon ay ako na mismo
ang kusang nagputol ng tawag, Papa Dudut. Aaminin kong medyo nanghihinayang ako sa nangyari sa relasyon namin. Mula noon, wala na rin po akong nasabi sa huling tawag na yon ni Kyla. Hindi ko po alam ang gagawin ko at marami pong nagsasabi na huwag ko nang ituloy ang pakikipagbalikan kay Kyla. Nalilito po ako at natatakot din na baka maulit sa akin yung nangyari dati. Oras na balikan ko si Kyla. Samantala, nakita ko po yung latest na post sa Facebook ni Kyla kasama ang anak niya. Nangayayat po silang pareho at halatang hirap na sa buhay. Nakaramdam po ako ng awa pero ayaw ko siyang balikan. Kasi natatakot pa akong magkamali, Papa Dudut. Kailangan ko po ng advice ninyo. Dapat ko bang balikan si Kyla? Mahal ko pa rin kasi siya. Pero takot po akong magkamali. Hanggang dito na lamang. At maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Jessa.